Hello guys. Kararating ko lang galing ng market. Kaso ang problema, wala kaming tubig. Hindi ko alam kung paano ko linisin yung pinamili ko. Buti lang hindi ako bumili ng isda. As usual, tubig pa rin ang problema namin dito. Alam nyo guys, kwento ko sa inyo kung gaano kamahal na ngayon yung pagkain. Ay, nako. Ang mura lang guys sa pinamalingki ko ngayon yung kalamansi. Tag 40 na lang yung kilo. Kaya dinamihan ko na. Kasi pwede. Yun yung kasi yung pang-asim ko. Hindi ako gumagamit ng suka. Pero syempre kung mahal na yung kalamansi, mapipilitan na gumamit ng suka. Wala akong binili na isda ngayon. So ang gagawin ko ngayon guys, lahat na binili ko na ulam, i-box-box ko. Para ma-budget. Kasi mahirap ang buhay ngayon. So, ilalagay ko lahat siya sa box. At saka mabilis lang siya matanggal sa ref. Hindi yung magdikit-dikit. Kahit any box, guys, hindi naman kailangan na maganda yung box. Minsan, yung ice cream box, yung pag bumili tayo ng ice cream, yan. Yung camera ko guys, parang gano'n, nagdidim siya. Bumili lang ako ng manok. Tapos, manok, yung thighs. Mas mura kasi doon. Sa market. Ayun. Tapos, yung anak ko kasi nagre-request sa akin ng kumain ng, alam niyo yung ulo ng manok, adobuhin tapos iihawin. Yan. Pero dati kasi guys, bumibili lang ako niyan para pangkain ng aking alaga. Dahil nagustuhan ng aking anak, so bibili ako kasi mura lang naman siya. Hindi, masarap naman talaga siya. Ay, basta, sorry. Nalaglag tuloy. Imagine niyo ang carrots ngayon guys, yung magandang klase. Hindi naman maganda, pero maliit lang siya. 190. Nagtanong ako doon, yung siling pula is 1,000 na. Nung isang linggo, 900 lang. Buti na lang. Dahil mahilig ako bumili ng sili na nilalagay ko sa freezer. So, hindi ko na kailangan bumili ngayon. Mga anak ko kasi mahilig sa sausawan. Hindi ko na masarado yung aking kabinet. Sa UT ngayon nagmura na. Nung isang linggo is 90 ang kilo, ngayon 48. Yung carrots ay yung patatas hindi ko natanong kasi hindi ako bumili. Yung sibuyas 150, yung bawang is 120. Yung luya, 160. Kamatis, 100. Hilaw pa yun, guys. So, bumili lang ako ng pork para pang sahog-sahog. Para makatipid din, kahit paano. Kunyari, nakakain ka ng pork, pero sa totoo lang, sa pang sahog lang din yun. Ginagawa ko, nilalagay ko siya sa mga maliliit na box. Pero malaki na ito. Kasi kung sa plastic mo ilagay, plastic na cellophane, mag-ano kasi siya guys, pag kailangan nagdidikit-dikit, kailangan mo pa siyang i-defrost. So, ginagawa ko dito lang sa maliliit, yung pangsahog-sahog lang naman. Kailangan marunong tayo sa ganito. Tapos, alam nyo guys kung bakit ako pumunta doon sa palengke, dahil may nag-deliver sa akin ng labong at saka saluyot. So, wala akong pangsahog dahil naubusan ako ng daing. Wala rin akong pritong isda. May isda ako pero frozen. So, namalingki na lang ako. Kasi wala na rin laman yung ref ko. Mayroon isang lang isda at saka may pork pa rin. Pwede pa mga pang 4 days na budget. Sa luyot, 20 pesos.
Nakalimutan ko, may nag-deliver sa akin. Di ko alam, mayroon pala ako sa ref. Pero guys, mayroon ako nabili na kangkong. Ang ganda. Mas maganda pa sa... Ang ganda guys, oh. 15 pesos lang. Ang daming nagtitinda doon ng gulay. Kaso, mahal. Diba? Tag 20 yung tali. Tapos ang liit pa. Ito guys, 15. Ang laki. Kaya nakadalawa ko. Alam niyo kung bakit bumili ako ng ganito. Kasi, magluluto na naman ako ng tokwa na may kangkong. May oyster sauce. Favorite ng mga anak ko kasi yun guys. But the bad news is, ang okra guys, 20 pesos ang tali. Yun. Merong mga bilihin na mahal, merong bilihin na mura. Hindi talaga maiwasan. Pero ang ganda-ganda talaga ng kangkong kong nabili ngayon. Sa 30 pesos, so marami na. Tapos bumili ako ng tokwa na 20 pesos, 5 pieces each. Pero hindi ko pa siya lutuin, so baka bukas ko na lutuin. Dahil naman nakahanda na yung aking labong. At saka siyempre bumili ako ng gata para hindi din masira. Ngayon ko na lulutuin. Pero late na yata guys eh. Pero okay lang, tulog pa yung aking panganay. Saka yung bunso ko, mamayang gabi pa yun uwi. Ko lang kakain. Ganda oh. Ang laki na, 30 pesos lang. Tapos, bumili ako ng paa ng manok dahil favorite. At saka mura lang guys, 100 lang kilo dito sa amin. Sa totoo lang, alam ko mahal din yan sa iba yung kilo ng kasi dito sa looban namin nasa 170. Dun sa tungko lang doon, 100. Libre linis pa guys. Yung gagawin ko na lang, tanggalin ko ng balat. Pero yung nakatanggalan na siya ng kuko. Tapos guys, yung bumili ako ng syempre yung iba pang ulam. Pero basta wala akong isda ngayon. So gagawin natin, pakita ko sa inyo. Kaya ako bumibili ng mga yung pork na medyo mataba-taba. Kasi ginagawa ko dito, sinasahog ko siya. Tapos na siya, segregate. Nakahiwalay-hiwalay na siya. Lagay ko na dito. Siguro mga 3 sahugan to. Ginagawa ko ganyan lang. Pwede kang, kahit magpansit ka lang ng kapiranggot, may pang sahog na ako. Yan. Praktikal lang. Hindi na kailangan maraming sahog sa mahal ng bilihin ngayon. Wala naman tayo trabaho. Nagantay lang tayo ng padala. So, kailangan mo mag-budget para kumasya sa sunod buwan ulit. Pero sa totoo lang talaga, kulang din kung pabayaan mo lang yung kung galanti ka sa pagkain. Wala pa kasi trabaho yung aking anak, so kailangan natin magtipid. Umaasa lang tayo sa padala ng asawa. Diba guys? Masarap to ipang sahog kasi medyo may taba-taba. Kahit anong pwede sa munggo, pwede sa pakbit, kahit anong gulay. Yan, adobong sitaw, ganun. Siguro mga 4 na sahugan. Hindi naman kasi ako sa sahog guys eh. Para bang ito lang yung pinapamantika ko. Para parang may flavor lang siya na pork. Ayan, uy, haba-haba na pala ng video ko. Thank you for watching.